pinaggagawa na ito ni Annie, bakit kailangan mong gawin yon, Annie, para sa biyenan mo? Di kaya dinadahilan mo lang yun? Hindi po. Kasi po, asawa ko po nakakulong. Wala pa akong pagkukunan ng pera. Okay. Lumutulong po ako mga lakal sa biyenan ko. Okay. Tinatanggap ko po yung binibigyan na pera ng asawa niya. Masyadong mapanglait kayo mga Totoo lang yung sinasabi namin, hindi namin nanlalait. Dahil masakit sa akin din yun. Asawa ko yun, naangkinin niya. Dahil wala ang kakakalam mo ka, no? Sandali lamang Sa'yo po. ng asawa mo, sige ka lang. Nauunawaan po na damdamin ninyo. Tapos idadamay niyo ako? Sandali lamang po. Okay. Una, ang sabi mo, Annie, kinailangan mo siyang gawin kasi para makahigante kay Aling Alicia na laging pinag-iinitan ang biyanan mo. Ganun ba? Plano mo lang, asarin. Opo. Kaso po yung asawa po niya, nagbibigay po sa akin ng pera. Tinatanggap ko po. Tama. Pero kayo ni Mang Lando ay walang naging relasyon. Wala po. May something lang. Okay. Ilang beses kayo... Isang beses lang po. Okay. Once lang. Hindi, ilang beses kayo nag-inuman? Maraming beses po. Okay. So tuwing nag-iinuman kayo, inaabutan ka niya? Opo, kahit hindi po kami nagiinuman, pag magkita kami, nag-aabot siya sa akin ng pasimple. Bakit sa palagay mo ginagawa ni Mang Lando yun? Sabi niya, naawa daw siya sa akin kasi wala akong asawa, nakakulong. Yun daw, sabi niya, para daw sa mga anak ko. Sabi niya. Kawawa ka naman. Pero ang tanong pa rin dito, Annie, huwag mo naman sanang ikagagalit, naunawaan namin ang iyong damdamin. Pero bakit kailangan mong gawin yun? Eh, alam mo naman ang iyong kinakasama ba o asawa? Kinakasama lang. Okay, kinakasama ay nakakulong. Para din po meron akong pandalaw sa kanya. Magkano binibigay ni Mang Lando sa tuwing nakikita kayo? Minsan, 200. So, walang kaalaman dito si Aling Esther sa mga nangyari. Wala po. Tinago mo sa kanya. Bakit? Siyempre po, asawa ko po yung anak niya. Alam ko po magagalit siya sa akin. Magagalit ako. May aling mo ang anak ko. Eh wala naman kahit sino. Tao lang po din po ako. Okay. Mga kasawsawan, wag na po nating patagalin pa. Narito po ang sinasabing madalas mag-text, madalas magyaya ng inuman, at nag-aabot ng pera po kay Annie. Alamin natin ang mga kadahilanan. Bakit niya nagawa ang mga nagawa niya? Narito po si Mang Lando Amano. Pasok! Tanda ka na, pumapatol ka sa bata. Hindi ko akalain magaganyan ka dahil matagal tayo nagsama. Tanda mo na, pumatol ka sa bubuhat. Bakit ka ganyan? Tagal na natin mag-asawa, 15 anyos na. Ngayon mo lang ginawa sa akin to. Parehong kayo Mang Lando, nagsasama-sama. diretsa ang tanong po, may katotohanan po ba ang mga na nag-something-something na kayo? Niyaya lang po ako. Mag-inom muna, mag-inom po. Hindi. Niyaya lang po ako mag-inom kami. Sabi Okay naman eh, masyado naman kayong mo na niyaya lang mag-ano. mag-inom. nagre-react agad kayo eh. Sorry. Nakainom din ako ngayon. Nagsabi sa ang tsanami, ang sabi po sa akin ni Ani, magbebenta raw ng kalakal. Magbebenta kami ng kalakal, tapos magiinom kami. Di habang nagiinom kami, umiinit yung ano ko, buong katawan, ganun, umiinit lahat. Iba na ang pakiramdam ko. Sa madalit salita sa amin, pati yung utak ko parang umiinit na eh. Bakit hindi po ninyo nilagyan ng, hindi kayo umorder ng yelo? Nilagyan nyo ng yelo para lumamig. Niyaya ko tong, Yung utak nyo. nung patapos na kami mag-inom, niyaya kong pasyal muna kami ng Ayos Pan. Magtidididit daw kami. Ha?
Tidididit po. Magtitididit lang. Ano yan? Ano po yung tidididit? Yung something, ayun na yun. Iisa ho yun. So magkamag-anak yung tidididit at saka Isa lang something-something. po yun. Isang beses lang po yun. Tidididit. Sabi ko, tidididit tayo. Sumama siya. Sino po ang nag-aya? Ako Kayo. po, opo. Yun ang sabi niyo. Opo. Hindi ka naman natawa, aning sa mga... O tapos po, ano nangyari? Isang beses lang naman sa kami. Pag isa beses forgiven, okay pa, pwede pa. Sa bahay, sumama ka na sa kanila. Hindi na maulit yun sa kami. Ano lang yun, medyo... Sa kalasingan lang po yun. Ulit. Ay, hindi ka nag-enjoy. Bakit po, ayaw na po ba ni Aling Alicia na magtidiririt? Wala nang ano. Ayaw na po ba? Gusto naman, kaya lang parang ano na eh. Humihinto, tididit, Barado na yung ano. tididit. Diretsa ang tanong po, Mang Lando, kung papipiliin po namin kayo, si Ani po ba o si Aling Alicia? Siyempre si Alice dahil asawa ko yan eh. Nakakatawa. Nakakatawa. Ano gagawa mo? So, ibig sabihin, sa kahuli-hulihan, Mang Lando, si Aling Alicia pa rin ang gusto mong makatiririt. Opo, sa kami. Kahit sa bandang dulo, dit, 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 dit. Kasi parang, oo, parang yung sa ospital, di ba yung pag dit, 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 flat na. Oh. Dapat mabilis. Hindi ko alam ang sinasabi ko. At hindi ko rin alam kung bakit ko nasasabi mga nasasabi ko. Alam po ninyo mga kasawsawan, maaring natawa tayo sa pamamaraan ng pagkwento ni Mang Lando dito nga sa mga nagawa niyang pagkakasala kay Aling Alicia. Ito po ay isang seryosong problema, Mang Lando. At kailangan po namin kayong tulungan din para maayos po yan at mabalik ang init ng pagmamahala ninyo ni Aling Alicia. Hindi ho kasi po pwedeng nag-aagawan na sa trabaho, sa inyong kinikita, nag-aagawan pa sa mga karelasyon. At syempre din, Aling Esther, nais din po namin na maunawaan ninyo kung bakit nagawa ni Ani ang nagawa niya at kung bakit din po kayo nagkakaroon ng galit na sobrang tindi ni Aling Maura. Sa tulong po ng aming trio tagapayo, hangad namin na maayos ito, mapaliwanagan po kayo at mas maunawaan ninyo kung ano ang mga susunod na hakbang na dapat po ninyong gawin. Siguro ang panalang po dito ang may sasuggest namin, respetuhan na lang kayo. Totoong siya man po ay merong talagang nakalat ng teritoryo. Pabayaan nyo na siya ron. Ang sa akin lang, alam nyo, hindi naman, pwede naman na yung mga anak nyo rin magtatrabaho na, magsisenior na kayo. Pag sobrang pagtatrabaho niya ganyan, baka mamaya, trabaho siya ng trabaho, hindi rin niya makita yung kung ano yung ganansya doon. Dahil kasi, puro yung mga anak niya na supposed to be na dapat nagtatrabaho na rin, siya pa sumusuporta. Alam po ninyo, attorney, napakahalaga po nung ipinaliwanag ninyo kanina tungkol nga po doon sa sinasabi ng ating batas tungkol dyan sa teritoryo. Dahil mukhang nang nabanggit po ninyo yon ay mukhang nahimasmasan sina Aling Maura at Aling Esther nung narinig nila na talagang wala silang karapatan na amang-angkin ng isang kalsada. Tama po kayo dyan, Tiyang, mukhang naunawaan po nga nila na kung punto ng batas ang pag-uusapan, pareho po silang walang karapatang magsabing angkinin yung sinasabi nilang teritoryo. Gayon pa man ay naipaunawa ko po sa kanila na siguro po upang sila ay magkasundo na, ang pinakamahalaga rito ay yung pagkilala na lamang ng sabi nga ay